Okay, bigay po natin ng time kay Sister Polly Bidayo, ating head elder from Francisco Homes Church. Sister Polly? Yes po. Happy Sabbath po. Naririnig po ba ako? Opo, Sabat po. Happy God. First morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa maikling panahon. Ang ating pong repasuhin o pag-aaralan sa mga oras na ito ay may pamagat pong How God Proves His Steward. So ito po ay aking sinalin sa Tagalog sa ganang aking pagkaalam ay paano sinusubok ng Diyos ang kanyang katiwala. Lahat po tayo ay katiwala ng ating Panginoon. Pagka po tayo ay pumasok sa relasyon bilang mananampalataya, tayo po ay tatawaging mga katiwala ng ating Panginoon. Marami pong bagay at lahat ng bagay sa sanlibutan, maging ang ating buhay, ating hininga, ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng Panginoon. Ang ating pong pamilya, ang ating pong yaman, higit sa lahat, ang gawain ng ating Panginoon ang siyang ikinagubilin at ipinagkatiwala sa atin. Ngunit ang tanong, gaano kahilig ang tao sa sanlibutan? Opo, aminin man natin o hindi, marami pa rin po sa ating mga mananampalataya na ang kanila pong kaisipan, ang kanila pong nasa ay makamtan ang mga yaman sa sanlibutan. Katulad ng magagarang sasakyan, magandang bahay, malaking mga lupain. So, nakafocus ang kanilang attention sa mga bagay na ito, kung paano ito makukuha. Kaya nga, ang kanilang attention ay buhos na buhos. No, yung kanilang pagkakataon, yung kanilang panahon ay buhos na buhos para makamit yung mga bagay na ito. Yung gabi, ginagawang araw upang makamtan lamang ang yaman sa sanlibutan. Subalit, yung relasyon sa kapwa-tao na nanineglect na po, nawawala na yung panahon para makipagrelasyon, magandang relasyon sa kanilang kapwa-tao, sa pamilya o lahat ng nasa paligid sa kanila kasi nga nakafocus ang tao sa mga bagay na makasanlibutan na nais nilang makamtan. No po? At pag ito ay kanilang nakamtan na, talaga naman yung kanilang pag-iingat dito, talaga naman yung kanilang pagmamahal dito ay ginagamit nila ito sa kanilang sariling kapakanan o sa sariling kasaganahan o sa kanilang sariling nais na tila baga kanila ang yaman na ito. Nakalimutan nila na ang lahat ng bagay na ito ay ipinagkaloob lamang ng Panginoon sa kanila bilang sila na mga katiwala ng yaman na ito. Marami po sa ating nag-aangkin ng ganito. Pero mas marami din naman ang tunay na manggagawa ng Diyos na talagang nakatuon, nakalaan ang kanilang panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po bilang mga katiwala ng ating Panginoon ay ipinagkaloob ang yaman na ito. Simple lang po pala, bakit ipinahintulot ng Panginoon na tayo ay yumaman, na tayo ay pagkatiwalaan, ay upang ipakita natin na mga lingkod o mga katiwala ng Diyos ang larawan ng ating Panginoon sa atin. Yung palang yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na ipinagkatiwala sa Panginoon, ay mga bagay para ipahayag natin ang larawan o ang ugali ng ating Panginoon. Maging mabait, maging mabuti, maging mapagkaloob sa ating kapwa, higit sa lahat ay maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. So yung life natin ngayon, yung buhay na ikinabubuhay natin ngayon, po yung pag-iisip natin ng mga bagay na makasanlibutan, yung pag-iisip natin katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon o anuman ang buhay na ikinabubuhay natin araw-araw, bawat minuto, bawat segundo ay daan, sana daan na naglalapit sa atin, getting closer to God. Yun bang buhay na ating kinabubuhay sa araw-araw ay daan para tayo ay mapalapit sa ating Panginoon o ang buhay na kinabubuhay natin sa araw-araw ay bagay na naglalayo sa ating Panginoon?
na unti-unti tayo ay napapalayo sa paanan ng Panginoon at hindi na natin namamalayan tayo ay malayo na sa ating Panginoon. Pagka po ang kaisipan natin ay makasanlibutan, ganito po yung mangyayari sa atin. Na bawat segundo, bawat oras, bawat panahon ng ating buhay, napapalayo tayo sa ating Panginoon sapagkat ang hangad natin ay makasanlibutan. Subalit sa kabilang banda, kung ang ating kaisipan ay mga bagay na makalangit, ito po ay mga bagay na maglalapit sa ating Panginoon tungo sa katapatan. Ang layunin po bilang katiwala ng ating Panginoon ay upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat tao, sa bawat nilalang ng Diyos na mahayag at makita sa atin ang kanyang larawan upang sa pamamagitan ng buhay na may kabanalan, buhay na ikinabubuhay natin ay sapat upang ang mga tao sa paligid na nasa sanlibutan o nasa kadiliman ay maakay natin tungo sa paanan ng Panginoon. Sapat po yung ating buhay na ikinabubuhay. Kahit po meron tayong mga pabalita, kahit po mayroong mga salita ng ating Panginoon, kung hindi naman ito nakikita sa ating buhay. Kaya nga mas effective, mas maganda kung ang buhay ng ating Panginoon ang siyang mahayag at makita sa atin. Meron po akong maikli ditong kinote. Sabi niya rito, kamtan mo man ang yaman sa mundo, ibig sabihin mayaman ka. Maging bata o matanda, kilala ka, ibig sabihin sikat ka. May kontrol ka sa sanlibutan, ibig sabihin makapangyarihan ka. Ngunit di mo nalalaman ang banal na kasulatan. Lahat ng yan ay pawang walang kabuhay. Hanggat di mo nababatid, mag-COP ng matuwid, ay di mo makakamit walang hanggang pag-ibig na ibubuhos sa iyo pikpik at liglig ng amang nasa langit. Opo mga kapatid, sa buhay bilang isang katiwala ng ating Panginoon, kilala po natin kung sino yung ating Panginoon. Kung ano yung panukala ng Panginoon, tatanggapin natin. Kung ano yung kanyang gawain, gagawin natin. Sapagkat tayo ay katiwala ng Panginoon. In behalf ng may-ari, pag tayo katiwala, gagampanan natin. Pag sinira natin yung pagiging katiwala sa atin sa maliit man na bagay, nagpapakita tayo na hindi tayo karapat-dapat sa mas malaking bagay na pagkatiwalaan, lalo na po ang buhay na walang hanggan. So, tayo po bilang mga katiwalang tinawag ng Panginoon, ang pagsubok na darating sa ating buhay, kung paano natin ito haharapin, kung paano natin ito isasaayos sa tulong ng Panginoon, siya po yung magpapakilala kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga sabi ko kanina, kung ano yung buhay na ating ikinabubuhay sa araw-araw, siya po yung naghahanda sa atin. Tungo ba sa buhay na walang hanggan o tungo sa buhay na walang kabuluhan? Ano po? Ang makasariling paglustay hindi lamang po pala sa yaman, ano po, kundi maging yung ating panahon, maging yung ating talento. Kung lahat ng bagay na ito ay ginagamit natin sa walang kabuluhan, sa walang saysay, sa walang pakinabang, hindi po tayo karapat-dapat na pagkatiwalaan ng Panginoon. At ang mga bagay na ito ay magliligaw sa atin ng landas. Kailangan ang panahon gugulin sa makabuluhang bagay. Kailangan ang talento gamitin sa kaluguran ng ating Panginoon upang sa pamamagitan ng ating buhay, maging ang ating mga leaders na medyo depressed, ang ating mga kapatid na medyo malungkot at sila ay nanghihina sa pananampalataya, kung ang ating kasiglahan at paglilingkod at pagtatapat ay naroon sa ating Panginoon, sila man din ay maaakay natin. Sabi nga natin, nakakahawa. Opo, nakakahawa talaga ang isang leader na naglilingkod na mayroong kaamuan, katapatan at kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming pong salamat and happy, blessed Sabbath day. Amen. Amen. Amen.